Nang mabalitaan ni Elias na na-stroke ang kanyang lola, agad siyang umuwi sa probinsya. 7 taon na siyang hindi nakakauwi sa bayan ng Taning, isang maliit na lugar sa Quezon na kilala sa mga lumang bahay, tahimik na kalsada, at isang gubat na kahit mga matatanda ay ayaw pasukin. Habang sakay siya ng bus, napansin niyang kakaiba ang pakiramdam niya, para bang may gumuguhit na lamig sa batok niya. Tila ba may matang nakamasid mula sa labas. Ang daan papasok ng Taning ay makitid, puno ng matataas na puno at halos walang bahay maliban sa ilang kubo sa gilid. Pagdating niya sa bayan, sinalubong siya ng malamig na hangin at katahimikan. Kahit tanghali makulimlim, ang bahay ng lola niya ay lumang balay na nakatayo sa gilid ng kakahuyan. Lupaing Mananila, malawak, madamo, at may nakatayong balon na tinakpan ng kahoy para hindi mahulog ang mga bata. Pagdating niya, sinalubong siya ni Aling Marites, ang matandang kapitbahay. Elias, anak, buti nakauwi ka. Simula nung inatake ang lola mo, hindi na siya nagsasalita. Parang lagi siyang may tinitingnan sa bintana. Napalingon si Elias. Nakita niya ang kanyang lola sa loob ng bahay. Nakaupo sa duyan, nakatingin sa may gubat. Hindi kumikilos, para bang may hinihintay. Pagpasok ni Elias sa lumang bahay ng kanilang angkan, agad siyang tinawag ng amoy. Halong lumang kahoy, alikabok, at medicated oil na ginagamit ng lola niya noon. Ang mga dingding ay puno ng lumang litrato. Lolo niya noong sundalo pa, ang nanay niya noong dalaga pa, at si Elias noong bata. Sa gilid ng sala may hawak na rosaryo ang lola niya. Nang lapitan niya ito, napansin niyang may maliit na papel sa pagitan ng mga daliri. Nakasulat, "Huwag kang lalabas pag sumapit ang alas 9. Bantayan ka niya." Nanindig ang balahibo ni Elias. "Lola?" Walang sagot. Pumikit lang ito, parang pagod pero hindi tulog. Lumabas muna si Elias para ayusin ang gamit. Sa may gilid ng bahay, may nakita siyang bakas ng paa sa putik. Malalaki. Hindi sa tao, hindi rin sa hayop na familiar niya. Pero ang pinakakakaiba, nakapalibot ang mga bakas sa bahay. Parang umikot ito magdamag, at pinakamalala, tumigil. Ang bakas sa mismong ilalim ng bintanang tinititigan ng lola niya. Kinagabihan, nagpunta si Elias sa tindahan sa bayan para bumili ng pagkain at kandila. Nakita niya roon ang dating kaklase na si Roman, dating bully. Pero ngayon para siyang taong walang tulog, na mayat at malalim ang eye bags. "Elias, ikaw ba yan? Ba't ka bumalik dito?" Kay lola na stroke, bantay-bantay. Nagkatinginan ang ilang tao sa tindahan, para bang nakarinig sila ng hindi magandang balita. Lumapit si Roman, hinila siya palayo. "Pare, kailangan mong umalis bago mag-alas 9. Nagulat si Elias sa tono nito. "Ha? Ano bang meron?" Umiling si Roman, nanginginig ang boses. May nagbabantay sa gubat. Hindi hayop, hindi tao. Lahat ng pamilyang nakatira malapit dyan, may nawawala. Unay manok, baboy, hanggang sa tao na. Hindi malaman ni Elias kung matatawa ba o matatakot. "Ano naman yon? Aswang, manananggal?" Pero hindi ngumiti si Roman. Tumulo ang pawis sa sentido nito. "Hindi namin alam kung ano siya. Pero isang gabi nakita ko, mata niya hindi tao, pero ang katawan niya parang nilumot na bangkay. At pag tumingin siya sa iyo, hindi ka makagalaw." Nilamon ng katahimikan ang pagitan nila. "Roman, ano bang nangyari dito sa bayan natin?" "Hindi lang ang bayan," pabulong ni Roman. "Ang lupang kinatitirikan ng bahay niyo ang problema." Umuwi si Elias bago mag-alas 8. Tahimik ang bahay, tahimik ang buong paligid. Kahit kulisap wala, hindi normal. Sa loob natutulog ang lola niya sa duyan, kumot hanggang dibdib. Ang lampara sa gilid mahinang kumikislap. Habang nag-aayos siya ng huling gamit, napansin niyang bukas ang bintana. Hindi niya binuksan yon. Nang nilapitan niya para isara, may narinig siyang tunog mula sa likod ng bahay. Tak, tak, tak. Tunog ng mabigat na yabag sa lupa. Nadahan-daang papalapit. Yumuko si Elias at sumilip sa siwang ng sahig. Sa dilim, may nakita siyang anino. Mahaba, payat. Hindi pantay ang paglakad, para bang may isang paa na pilay. Huminto ito sa mismong ilalim ng bahay. Narinig niya ang paghinga. Mabigat, basang-basa. Parang hinga ng isang taong may tubig sa baga. Napatras si Elias. Tapos may bumulong. Hindi mula sa taong nakahiga. Hindi mula sa bahay, kundi mula mismong ilalim ng sahig. Nasaan siya? Parang tunog ng dalawang boses na pinaghalo. Isang matanda at isang batang paos. Pag-isip ni Elias na baka gumagalaw ang lola niya, tumakbo siya agad sa sala.
Pero pagdating niya, nakita niyang nakadilat ang lola niya. Diretso ang tingin sa bintana. Lola, Lola. Hindi kumukurap ang matanda. Hindi gumagalaw. Pero may isang luha ang gumulong sa pisngi nito. Saka ito bumulong na halos hindi marinig. Ush, nandito na siya. 9:00. Eksaktong 9:00 nang mangyari. Sa labas biglang tumigil ang hangin. Tumigil ang kuliglig. Tumigil ang lahat. Walang kahit anong tunog. Kahit huni na ang ibon. Dahan-dahang lumapit si Elias sa bintana at sumilip. Kahit nanginginig, kahit alam niyang hindi niya dapat gawin. Sa dulo ng kakahuyan may nakatayong anino. Mahaba ang braso, nakalaylay hanggang tuhod. Nakabaluktot ang katawan na parang nabalian ng maraming beses. At ang ulo nitong parang may nakasaklob na sira-sirang telang puti. Nakatayo lang doon. Nakatingin sa bahay, hindi gumagalaw. Pero ang pakiramdam ni Elias, parang tumatawid ang tingin nito sa pader. Diretso sa kanya. Huminto ang puso niya nang makita niyang gumalaw ang nilalang. Dahan-dahan itong naglakad papalapit. Hindi pantay. Kumakalabog ang lupa sa bawat hakbang. Tak, tak, tak. Paglapit nito sa liwanag ng lampara, unti-unting lumitaw ang mukha. Balat na parang putik. Mata na kulay abo, walang itim. Bibig na punit mula pisngi hanggang panga. At mula sa bibig nito may lumabas na mga salitang hindi dapat naririnig ng tao. Huwag mo akong tanggihan, anak. Kinabukasan, lumapit si Elias kay Aling Marites at Roman para magtanong tungkol sa nilalang. Doon niya nalaman ang kasaysayan. Noong panahon ng hapon, may isang buntis na babae na nagtago sa gubat malapit sa bahay nila. Inakala ng mga sundalong hapon na espiya siya. Tinorture, hindi agad pinatay. At nang magsawa ang mga sundalo, pinabayaan siyang gumapang papalayo. Halos hindi na humihinga. Pero bago tuluyang mamatay, nag-iwan siya ng sumpa. Babalikan ko kayo. At lahat ng tutungtong sa lupaing ito. Simula nun, tuwing may buntis, may bata, o may sakit na matanda sa mga nakatira malapit sa gubat, may dinadala ang nilalang. Ang pinakabinabantayan nito ay ang bahay ni na Elias. Dahil ang lupang iyon ay kung saan nakitang lumpo ang babae bago mamatay. Pangatlong gabi nawawala ang kapitbahay nilang si Mang Dado. Nakita ang bakas sa lupa. Malalaki, malalim, papunta sa kakahuyan. At sa gilid ng bakas may dalawang marka ng kamay. Parang gumapang si Mang Dado pababa. Pilit na lumalaban. Duguan na ang bakas. Pero walang laman ang katawan niya. Walang naglakas loob maghanap. Kinagabihan sumiklab ang pinakamatinding takot. Habang inaantok si Elias sa sala, may narinig siyang kaluskos sa labas. Tapos may kumaluskos sa bubong. Tapos may kalmot sa dingding na kahoy. Crack! 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 Dahan-dahan, parang humahagod. Lumapit siya sa bintana nang marinig niyang bumubulong na naman ang lola niya. Pero hindi ito humihinga ng maayos. Hingal na hingal. Dinudugo ang ilong. Lola! Humawak ang matanda sa kamay niya, nanginginig. Ana, hindi siya hayop, hindi siya multo. Siya ang naniningil. At bago tuluyang pumikit ang lola niya, sinabi nito ang huling salita. Ikaw ang gusto niya. 9:00, umuga ang bubong. Parang may tumalon mula sa puno. Umangal ang dingding, parang pinupunit. Pagbukas ng pinto, tumambad kay Elias ang pinakaayaw niyang makita. Ang nilalang, nasa mismong pintuan nakayuko nakatingala sa kanya. Ang bibig nito ay nakanganga ng malaki, hindi normal, hindi pang tao. At mula dito lumalabas ang boses ng maraming tao. Matanda, babae, bata, lalaki, umiiyak, sumisigaw. Parang lahat ng kaluluwa ng mga nakuha niya ay nasa loob niya. Tapos may boses na lumabas, isa malinaw. Isama mo ako, Elias. At doon niya napagtanto, hindi ang lola niya ang gusto ng nilalang. Hindi si Mang Dado. Hindi ang mga bata sa bayan. Kundi siya. Ang dugo niya. Ang lahi nilang nagmamay-ari ng lupang iyon. Kinabukasan, natagpuan si Elias sa gitna ng sala, walang malay. Walang sugat. Walang bakas ng away. Ngunit ang lola niya, wala na. At ang pinto ng bahay, wasak. Parang ginamitan ng napakalaking puwersa. Inilipat si Elias ng mga kapitbahay sa bayan. Dinala sa simbahan, pinasalangin. Pero mula noon, hindi na siya natulog ng walang bukas na ilaw. At tuwing 9:00, kahit nasa syudad na siya ngayon, naririnig niya pa rin ang kalmot sa dingding. Paunti-unti, patagal ng patagal. At minsan pag napapikit siya bago makatulog, may malamig na boses sa likod niya. Hindi pa bayad ang utang.